Magandang araw o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang pre-operative nursing care. Ito ang pag-aaruga simula sa desisyong kagustuhang magpapaopera, paghahanda sa pasyente sa kanyang physical, emotional at psychological na aspeto hanggang sa madala sa loob ng operating room. Ang nurse para sa pre-operative phase ay tinatawag na pre-op nurse. Binibisita niya ang pasyente para gumawa ng pre-operative assessment. Ang mga pre-operative assessment ay ang pagre-review ng diagnostic test tulad ng laboratory, CBC, blood type and cross-matching, electrolytes, urinalysis, clotting test at imaging test tulad ng mga chest x-rays and ECG. Ang mga results ay basehan din para sa cardiopulmonary clearance. Pangalawa ay ang pagre-review ng health history ng pasyente ay kasamang present illness, rason sa pagpapaopera, past medical history, medical conditions, previous hospitalizations and surgery. It also includes allergies, drug maintenance, substance use tulad ng alak, tabako at droga. Pangatlo ay ang assessment of physical needs ay saklaw ang kondisyon sa pananalita, vital signs, level of consciousness, susukatin ng taas at timbang, blood circulation status, level of exercises at ang abilidad na makagalaw at kung meron bang prosthesis ang pasyente. Pang-apat ay ang assessment for psychological needs ay kasamang pakiramdam, ang pagkakaintindi sa surgical procedure, pagkakaintindi sa pre-operative at post-operative na mga instructions. Aalamin ang abilidad kung paano makapag-adjust o coping strategies at aalamin ang mga support systems ng pasyente. Panglima ay ang assessment for cultural needs ay ang pangangailangan ng tagapagsalita kung ang pasyente ay ang alam lang na bibigkasin ay ang pansariling lingwahe. Pang-anim ay ang pagpapapirma ng consent form ay mahalaga. Ito ay nagsasabing na iintindihan ng pasyente ang lahat ang tungkol sa operasyong gagawin sa kanya, kasama ang pagkakaintindi sa anesthesia, kasama ang pagkakaintindi sa komplikasyon. At ang consent form ay nagbibigay permiso na igagawad ang operasyon sa pasyente. Kung ang pasyente ay hindi pwedeng makapirma ng consent form dahil ito ay confused, unconscious o minor de edad, kinakailangan na ang legal age family member or legal guardian ay pwedeng makakapirma. Kinakailangan na mapirmahan ang consent form bago ibibigay ang pre-operative sedative. Ang nurse ay pipirma sa consent form bilang witness. Ang napirmahang consent form ay ilalagay sa unang bahagi ng chart para makita agad kapag ang pasyente ay ipapasok na sa operating room. Bago pa mapirmahan ang consent form ay kinakailangan ng pre-operative teaching. Kinakailangan na pag-usapan ang surgical procedure, kinakailangan pag-usapan ang mga aasahan bago at matapos ang operasyon. Kinakailangan pag-usapan din ang pre-operative medication, kinakailangan pag-usapan din ang post-operative pain control, kinakailangan din pag-usapan time schedule ng vital signs monitoring. Kinakailangan din ipakita sa pasyente ang deep breathing and coughing exercises, paggamit ng spirometry, supporting incision when breathing exercises, moving and coughing. Kasali rin ang post-operative positioning and feet and leg exercises. Pwede rin ipakita ang itsura ng NGT at iba pang larawan ng mga equipment, babanggitin din o pag-usapan ang wound drainages o ang pagdadaanan ng mga dugo palabas ng pinag-operahan na lokasyon. Pang-pito ay ang nutrition at ang fluid ng pasyente ay kinakailangan na nasa maayos na kondisyon sapagkat malaki ang naitutulong sa pagkakagaling matapos ang operasyon. Ang pagdating ng hating gabi ay nasa NPO na ang pasyente upang maiwasan ang pagsusuka kahit nasa operasyon kasi ang anesthesia ay nakakaapekto sa GIT system. Ang pagsusuka ay malaki ang tsansa sa pagkakaroon ng aspiration. Meron ding pagkakataon o depende sa klase ng operasyon na kung saan ang light breakfast meal ay pwede tulad ng tea and toast formula milk 6 hours before the procedure. Kung heavier meal naman ay 8 hours before the surgical procedure. Ang pasyente ay maliligo kinagabihan o kinaumagahan para matanggal ang bakterya na nasa balat para mababa ang tsansa sa pagkakaroon ng infeksyon. Tatanggalin ang kulay na nasa mga kuko at hindi pwedeng may lipstick para makikita agad ang kakulangan ng oxygen sa katawan. Babanggitin din sa pasyente ang pagtatanggal ng balahibo sa kung saan banda gagawin ang operasyon at may pagkakataon din na hindi tatanggalin ang balahibo. Gagamitan lamang ng antimicrobial solution at ilalagay din ang indwelling catheter bago madala ang pasyente sa operating room. Ang enema ay ginagawa kung bowel surgery ang gagawin sa pasyente. Ang surgical markings na ginawa ng surgeon ay sasabihan ng pasyente na huwag burahin. I-review din ng pre-op nurse ang kanyang checklist.
Ang prosthesis ay artificial body parts ay dapat matanggal at ibibigay ang mga gamot bago ihatid ang pasyente sa operating room. Ang mga gamot ay ang antiemetics, anticholinergics, sedatives, and antibiotics na ibibigay bago makarating ang pasyente sa operating room. Merong pagkakataon ng alprazolam ay ipinapapainom para makatulog ng maayos ang pasyente bago ang operasyon kinabukasan. Ang sapat na tulog ay malaking tulong sa stress na naibibigay ng operasyon at sa paggaling ng surgery. Ang nurse ay kinakailangang i-double check ang doctor's order baka merong special or additional order tulad ng insulin administration or anti-emboli stockings. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bongits!